Si Cabezang Tales ang nag-iisang anak ni Tandang Selo. Ang matandang mangangahoy na nag-ampon kay Basilio sa gubat noong si Basilio ay musmos pa lamang. Sa paniniwalang walang nagmamay-ari ng lupain, sinaka ito ni Cabezang Tales sa pagnanais na pag-aralin sa kolehiyo ang kanyang babaeng anak na si Juli upang mapantay kay Basilio na kasintahan nito. Ngunit nung namunga ang lupain at lumakas ang ani, tinaasan ng mga praile ang buwis hanggang sa maghirap si Cabezang Tales at makipag-asunto ito sa kanila. Binunggal ko at tinamna ng lupang ito. Namatay at nalibing dito ang aking asawa at anak sa pagtulong sa akin, kaya't di ko maibigay ang lupang ito. Kundi, sino mang didilig muna rito ng kanyang dugo at magdilibing muna ng kanyang asawa at mga anak. Napiling maging sundalo ang kanyang lalaking anak na si Tan, ngunit hinayaan niya ito sa halip na magbayad ng kapalit. Ako'y magbabayad ng abogado. Kung mananalo ako sa asunto, ay alam ko na ang aking gagawin upang siya'y makabalik. Ngunit kung ako'y matalo, di ko nakakailanganin pa ng anak. Tinanuran niya ang kanyang bukid kung kaya't lagi niyang dala ang kanyang baril. Walang sinumang makapasok sa kanyang lupain dahil sa namamalitang namamaril ito. Nagdadala siya ng gulok at siya nga'y bihasa sa arnis. Nang ipinagbawal ang gulok ay nagdala naman siya ng palakol. Hanggang mahulog si Cabezang Tales sa kamay ng mga tulisan at ipinatubos. Isinanla ni Juli ang kanyang mga hiyas maliban sa isang agnos na binigay ni Basilio. Subalit, hindi pa rin sapat ang panubos na kinita niya sa mga hiyas. Kaya't pinasya niyang mangutang kay Hermana Penchang at maglingkod dito bilang utusan. Noon ay bisperas ng Pasko, kinabukasan sa mismong araw ng Pasko ay maglilingkod na siya bilang alila. Masalimuot ang naging panaginip ni Juli ng gabing iyon. Uuwi na sana si Basilio mula sa pagbisita sa puntod ng kanyang ina, nang may makita siyang anino na paparating kasama ng mga yabang. Nagtago siya sa puno ng balete at sa kabilang dako ng punong kanyang pinagtaguan ay tumigil ang taong dumating at nagsimula itong maghukay gamit ang astrol. Nakilala siya ni Basilio. Ang taong dumating ay ang mag-aalahas na si Simon. Siya rin ang taong tumulong sa paglilibing sa kanyang ina at sa lalaking sugatan 13 taon na ang nakalilipas. Ginoo, may maitutulong ho ba ako sa inyo? Lumabas sa pinagtataguan si Basilio at lumapit kay Simon upang tumulong sa paghuhukay. Ngunit, tinutukan siya ng baril ni Simon at tinanong kung siya ba daw ay nakikilala nito. Tumugon si Basilio at sinabi na nakikilala siya nito. Ginoo, ikaw ay isang dakilang tao. Isang taong pinalalagay na lahat na namatay na. 13 taon na po ang nakalilipas ng ilibing natin ng aking ina sa puok na ito. Ikaliligaya ko kung ako'y makaganti man lang sa inyo. Binaba ni Simon ang baril at sinabing, Basilio, nakababatid ka ng isang lihim na maaaring ikasawi ko. Hindi kita papatayin sa pag-asang hindi ko ito pagsisisihan. Inamin ni Simon na siya nga si Ibarra at kinwento na nilibot niya ang buong daigdig upang magpayaman na sa kanyang pagbabalik ay maipabagsak ang pamahalaang sumira ng kanyang buhay. Nalaman din ni Ibarra ang plano ni na Basilio sa pagpapatayo ng paaralan ng wikang Kastila at sa paghingi nilang gawing lalawigan ng Espanya ang Pilipinas at bigyan ng pantay na karapatan ang mga Kastila at Pilipino. Siya ay hindi sang-ayon dito. Kayong mga kabataan ay walang karanasan at mga pangarap. Nagsusumikap kayo upang lalong itali ang inyong inang bayan sa pag-aalipusta ng Espanya. Hinihingi nyo ang wikang Kastila. Ngunit anong magiging hangarin nyo? Ano ang inyong mapapala? Upang hindi kayo lalong magkaintindihan? Hindi po. Kung dahil sa Kastila ay mapapalapit tayo sa pamahalaan, magiging sanhi ito ng paglalapit-lapit ng mga pulo. Ano ang gagawin nyo sa wikang Kastila? Sa halip na kayong maging ganap na malaya, ay lalo kayong maging ganap na alipin. Ang sino man sa inyong gumamit ng sariling wika ay makalilimot sa kanyang katutubong wika na halos di na niya ito maintindihan ni maisulat. Sa halip ay tulungan mo ako kasama ang mga kabataan sa aking paghihimagsik laban sa Kastila. Ipagpaumanhin niyo po, Ginoo. Ako po'y hindi politiko. Kung nalagdaan ng kahilingan sa pagtuturo ng wikang Kastila ay nakikita kong makabubuti ito sa aming pag-aaral.
Wala nang iba. Pangarap kong maging doktor at tanging hangad ko lang ay mapagaling ang mga karamdaman ng aking mga kababayan. Napansin ni Simon na hindi maantig ang kalooban ni Basilio, kaya tinuya niya ito. Ani Simon, wala namang ginagawa si Basilio kundi tangisan ang bangkay ng kanyang ina na parang isang babae. Tutulungan daw niya si Basilio sa paghihiganti. Ngunit ano naman daw ang mapapala niya sa paghihiganti kung hindi naman daw mabubuhay ang kanyang ina at kapatid, kahit gawin niya to? Ang naging sagot ni Basilio. Matapos sabihin hindi niya pagbabawalan si Basilio sa pagbubunyag ng kanyang lihim, ay sinabi na kung may kailangan si Basilio ay pumunta lamang ito sa kanyang tanggapan sa eskolta. Basilio, sa araw na ikaw ay magbago ng paniniwala at kung ako ay may paglilingkod sa iyo, sadyain mo lamang ako sa aking tanggapan sa eskolta at paglilingkuran kita ng buong puso. Nagpasalamat naman si Basilio at tuluyan nang umalis habang naiwan si Simon na nag-iisip tungkol sa tunay na intensyon ni Basilio. Lalo namang tumindi sa loob ni Simon ang nais na makapaghiganti. Tumuloy ang mag-aalahas na si Simon sa bahay ni Kabesang Tales. Sa kabila ng paghihikaos ay hindi pa rin nalilimutan ni Kabesang Tales ang kaugaliang Pilipino, kaya't hindi siya magkatuto sa panauhing pandayuhan. Magandang araw ho, Kabesang Tales. Ano at naparito ka? Ano ang iyong sadya? Nagparito ako para ipagbili ang mga alahas na dala ko. Dumating sa bahay ni Kabesang Tales ang mga mamamayan ng San Diego at Tiani upang bumili ng alahas kay Simon. Nang buksan at ipakita ni Simon ang kahon na naglalaman ng mga alahas, ay napansin niyang hindi ito nagustuhan ng mga tao. Ayaw nyo marahil ng mga alahas na pangkaraniwan o mga huwad lang. Siya nga po, mga brilyante, matatandang brilyante at mga lumang bato lamang wari ang mga ito. Marahil naman at ako'y may mga dalang matatandang alahas. Mayroon din akong dalang kwintas ni Cleopatra, mga sadyang nakuha sa piramide, mga singsing ng mga senador, at mga ginoong taga-Roma na natagpuan sa guho ng Cartago. Marahil ang mga alahas na yan ay pinadala ni Anibal matapos ang labanan sa Cannes. Bukod dito, ay may dala rin akong mahalagang hikaw ng mga babaeng taga-Roma. Tsak na babagay ito sa inyo. Bawat isa ay pumili ng kanya-kanyang naibigan. May kumuha ng singsing, kumuha ng relo at kumuha ng agnos. Si Kapitana Tika ay bumili ng agnos, si Sinang ay isang pares ng hikaw, si Kapitan Basilio ay isang kairel para sa alperes, isang pares ng hikaw para sa kura, at iba pang maaaring panghandog. Nakipagpalitan din si Simon sa mga lumang alahas ng mga taga-baryo. Bibiling ko itong karyel at pares ng hikaw para sa alpares at kura. Lahat ay bumili maliban kay Kabesang Tales. Ginoo, bakit hindi ka bumili ng alahas ko? Wala ba kayong gusto o naibigan sa mga dala ko? Ipagbili ng lahat ang mga alahas ng aking anak at ang mga natitira ay wala na gaanong halaga. At ang agnas ni Maria Clara, iyon ay agnas na may brilyante at esmeralda. Nang matapos halughugin ni Simon ang mga kahon, ay nakita niya ang hiyas. Sinuri ito ng maigi ni Simon at kanyang napatunayan na ito nga ang agnos na suot ni Maria Clara noong pista sa San Diego. Gusto ko ang pagkakayari nito. Magkano niyo po ito ipagbibili? Sa totoo lang ay hindi ko alam ang halaga ng hiyas na yan. Naibigan ko ang agnos na ito. Sapat na ba sa inyo ang halagang 100 o 500 piso? Kung ako inyong pahihintulutan, pupunta ako sa bayan para isang guni sa aking anak. Babalik ako bago dumilim. Habang naglalakad paalis ay napansin ni Kabesang Tales ang praileng tagapangasiwa ng lupa. Kasama ang nagmamay-ari ngayon sa kanyang lupain habang nagtatawanan. Sa kanyang galit ay sinundan niya ito patungo sa kanyang bukirin. Kinaumagahan, nagising si Simon at napansin na wala si Kabesang Tales pati ang kanyang baril. Ang naroon lamang ay ang agnos at sulat na humihingi ng tawag sa pagnakaw ng kanyang revolver. Ayon sa sulat, sasama na sa tulisan si Kabesang Tales. Noong gabing yon, ay kumalat sa bayan ang balitang namatay ang praileng tagapangasiwa ng lupa ni Kabesang Tales at ang asawa nito. At sa wakas, ay natagpuan ko rin ang aking hinahanap.